Magkano ang Indian ringneck single color mutation as of April 2025? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito mga kahabi. At sasagutin din natin yung katanungan ng iba natin na mga kahabi regarding po sa buhay mag-iibon. Mapagpalang araw mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan po kayo, ay humingi ako ng konting pabor man lang mga kahabi na please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa bagong upload nating na mga video regarding po sa buhay mag-iibon. So magkano nga ba ang Indian ringneck single color mutation? Ano ibig sabihin ng single color mutation? Ito po yung nag-iisang kulay lang ng mutation ng isang Indian ringneck. Dahil po sa Indian ringneck, marami na pong mutation ang naglabasan. Meron ng double color, tricolor, at so on and so forth. So, ang pag-uusapan natin para sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng Indian ringneck, ay ito po muna ang pwede nating pasimulan ng mga mutation. Ito yung single color. Dahil itong mga single color mga kahabi ay ito ang pinaka mga mura na presyo ng mga Indian ringneck. So alamin po natin at ganun din yung mga katanungan ng ating kahabi. So ang una natin na mutation, ito yung normal green. So nabanggit ko na to nakaraang previous video regarding po sa presyohan ng Indian ringneck. So itong normal green po, yung hand feed nito ay nagre-range ito ng 2,000 hanggang 2,500. Depende po kung ilang weeks yung green na pang hand feed. So yun po ang presyohan, 2,000 hanggang 2,500. Sa pag seed eater na po, yung ibig sabihin ng seed eater kahabi, ito yung marunong ng kumain or marunong ng tumuka ng mga soft food pa lang. Hindi pa pwede sila yung mga seeds na matitigas. Yung mga soft food pa lang, prutas o yung mga binabad na mga seed o yung mga pinakaluan ng mga seeds. So nagre-range po ito ng 2,500 hanggang 3,000. So sa mga yang naman na Indian ringneck na normal green ay nagre-range ito ng 3,000 hanggang 5,000. Kung ilang months po hanggang sa 1 year. Yan po yung mga young. So sa mga matured na, yung 1 year and up na and so on, hanggang sa pag matured na ay 6K to 8K pesos po ang presyohan ng normal green. So ito po kahabi ay bawat isa po bawat isang piraso po ang presyohan nito. So yung pag banded pair, breeder or proven pair ay iba rin po ang presyo. Tapos kahabi, banggitin ko lang na ito ay presyo pa lamang po ng ibon. Hindi pa po kasama rito yung presyo ng papers. Ano yung papers na yun? Deed of acquisition. Yung official receipt at yung gagawa ng deed of sale at saka yung deed of donation. Kasi itong mga to ay papanotaryo pa. Tapos kung hindi pa kayo magka-isang lugar, ibang region kayo, ibang probinsya, ay kukuha pa po ng LTP o Local Transport Permit sa DNR. So itong presyo natin kahabi ay sa ibon pa lang. Hindi pa kasama yung sa shipping. So depende sa layo, depende na po sa pag-uusap ng buyer at saka ng breeder. So itong mga presyohan kahabi ay depende ito dahil lamang ito sa mga napagtanungan natin ng mga seller at mga breeder na mga nagbi-breed ng Indian ringneck. So tuloy po tayo. Yung sunod natin na single color mutation, kung magkano, ito yung Lutino o yung yellow color. Ang hand feed price nito kahabi ay 2,500 hanggang 3,000 pesos po. Depende po sa weeks at kung ilang weeks po. Sa seed eater din, sa Lutino o yung yellow color ay 3,000 hanggang 4,000 pesos po. Sa young, 5K hanggang 7K po. Sa matured ay 8K po
hanggang 10K. So yun po ang presyohan ng Lutino or yellow color. Sa gray kahabi ay halos parehas sila ng presyo ng Lutino o yung yellow color. Sa handfeed, 2,500 hanggang 3,000 depende sa weeks. Sa seed eater, 3,000 hanggang 4,000. Sa young, 5,000 hanggang 7,000 pesos. Sa matured ay 8,000 hanggang 10,000. So halos parehas po sila ng presyo ng Lutino at saka ng gray. Indian ringneck. So sunod po natin yung blue Indian ringneck. So ang handfeed nito kahabi, excuse me po, ang handfeed nito ay 3,000 pesos hanggang 3,500. Depende po kung ilang weeks. Sa seed eater, 4,000 hanggang 5,000 po. Sayang naman po kahabi sa blue ay 9,000 hanggang 15,000. Ay sayang 6,000 po hanggang 8,000 pesos po. Yan po ang presyo ng blue Indian ringneck. Sa matured, 9,000 hanggang 15,000. Matured na po yan. Years na po ang binibilang yan. Depende na sa breeder kung ilang years yung kanyang ipang-out. So, ang sunod natin yung albino o yung kulay puti na Indian ringneck. So, halos paras din sila ng presyo ng blue Indian ringneck. Sa handfeed, 3,000 hanggang 3,500. Depende po kung ilang weeks. Sa seed eater din po, kahabi ay 4,000 hanggang 5,000K naman po. Sayang, 6,000 hanggang 8,000. Sa matured, 9K hanggang 15,000. So, ganun din po ang presyo ng albino Indian ringneck o yung puti. So, itong sunod natin, last but not the least, kung ito yung pinakamahal na siguro na mutation ng single color ng Indian ringneck. Ito yung violet. Isa rin po ito sa dream bird ko ng Indian ringneck. Ito yung violet. Sa handfeed nito ay sa napagtanungan ko ay 6,000 hanggang 7,000 sa handfeed pa lang po. Depende pa yan sa weeks. Sa seed eater po, 7,500 hanggang 10K po ang presyohan. Dahil ang violet po ay mabihira pa po ito makita. Hindi pa po ito masyado marami sa market. Kaya ganun pa po ang presyo ng violet Indian ringneck na single color. Sa young po, 11,000 hanggang 20,000 po. Depende pa yan sa kung ilang buwan at hanggang 1 year. Pag matured po, 1 year and up, 25,000 hanggang 30,000 po. Maturity na po yan. Depende na yan sa breeder kung ilang taon na po. Basta ang matured po ay umaabot ng 25,000 hanggang 30,000 po per head. Bawat isa po. So sa mga banded, breeder at proven ay ibang presyohan po yan mga kahabi lalo na pag mga breeder na at lalo na pag proven, mas medyo may presyo po yan. So yan po mga kahabi, ang presyohan kung magkano ang presyo ng Indian ringneck ng single color as of April 2025. Hope meron tayo nakakuha ng idea ng kung magkano nga po ang presyohan. So sa mga nabanggit kong presyo kahabi, ay ito po ay ayon sa atin na pagtanungan. So pwede itong bumaba, pwedeng tumaas, depende sa makakausap ninyo ng mga breeder at seller ng Indian ringneck na single color mutation. Okay po mga kahabi, maraming salamat. At kung nagustuhan nyo ito, himingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ganun din po mga kahabi, sagutin natin yung katanungan ng ating kahabi na si Rodolfo Cruzada. Saan po pwede makabili ng ibong merong permit to sell? Yan pa o maganda kahabi na meron tayong mindset na pag mag-aalaga tayo ng ibon ay iunahin natin yung pagiging legal at makapag-avail tayo doon sa may makakapagbigay po ng mga deed of acquisition. So kahabi, sa previous video ko na post ko na po yung mga breeder natin na mga legit na makakapagbigay ng deed of acquisition. Sila po yung mga legal source natin. Sila po yung mga legit breeder
mga certificate wildlife registration holder at saka wildlife park permit holder po. So sila po ang makakapagbigay ng deed of acquisition. So balikan nyo na lang po yung mga previous video ko or ilalagay ko na lang po yung link sa description para madali nyo pong mahanap yung mga kahabi natin ng mga breeder na mga legal source. Okay po kahabi, si kahabi Rodolfo Cruzada, shoutout po sa inyo. At ganoon din po si Eds0529. Sir, pwede bang bumili sa inyo ng ibon na may papel na pang umpisa lang? Okay po, pwede naman po kahabi. Pero ang location ko sa Bicol area. So meron akong pang-out ngayon ng mga handfeed na single color na green. Kung interesado po kayo at kung malapit kayo sa Ligaw, Albay, ay pwede nyo po pasyalan ang ating aviary, Olen Mini Aviary. Okay po mga kahabi. So mga kahabi Edge 0509 ay pwede nyo rin po itong balikan itong link sa description dahil nandyan din po yung mga kahabi natin na mga legit breeder. Baka nandyan po yung inyong hinahanap ay pwede nyo rin po silang kontakin. So shoutout po sa inyo kahabi Edge at ilalagay ko na lang po yung link sa description para mabalikan nyo yung mga legit breeder. Maraming po salamat. Ganun din po John Michael, shoutout po sa iyo. Magkano naman po pag with papers? So pag mayroong papel naman kahabi ay depende na po sa breeder at sa seller kung magkano i-add nila sa pagpapagawa ng papers bukod po sa presyo ng ibon. Dahil depende po yan sa layo nila sa DNR at depende rin po yan kung saan po yung location nyo. Kasi kung magkaiba kayo ng area or province ay gagawa pa po ng LTP, Land Local Transport Permit. Pero mura na naman po yung LTP. Ngunit kinakailangan pa ito ng veterinary certificate. So ngayon hinahanapan na tayo ng veterinary certificate ng ibon para makakuha tayo ng LTP para legal po yung ating pagta-transport ng ibon. So depende na po yan kung magkano ang i-add ng breeder at seller. So kayo na lamang po mag-usap ng breeder regarding po sa papers. So yung nabanggit ko lamang po ay presyo ng ibon pa lang. So mag-a-add na lang. So hindi naman gano'ng kalakihan yan. Yung pag-a-add, minsan nag-a-add yan ng 500 para sa DNA, minsan na 500 to 1,000 para sa mga papers at saka up to 1,000 or 1,500 para sa transportation. Yun po kahabi. So depende po sa mga breeder kung magkano nila i-add yung para sa papers. So shoutout po sa inyo kahabi John Michael. Ganun din po si kahabi Michael De La Cruz. Shoutout po sa inyo. Good morning po idol. Saan po location mo at gusto ko sana mag-alaga ng Indian Ringneck o San Conure. So kahabi, ang location ko po ay sa Ligaw, Albay, sa probinsya po ng Bicol, Region 5 po kami. Kung malapit kayo sa area namin, ay pwede po kayo magsadya sa ating aviary, Olen aviary at iba pa. So kung Indian Ringneck ang inyong nais, ay pwede nyo po akong message. Kaso ang pang-out ko ngayon kahabi ay normal green na handfeed pa lang. Sa San Conure, meron po tayong pagkukunan with legal papers. Kung gusto nyo, i-message nyo po ako at tutulungan natin kayo para makakuha ng San Conure with papers at certificate po yung papers. Talagang legal na legit ang ating legal source na papagkukunan. Pwede ko po kayong mai-rekomenda sa kanila. So yun po kahabi, shoutout po sa iyo Michael De La Cruz at sa kahabi Jules. Shoutout po sa inyo. Salamat sir. May FB page ba kayo? Yes, meron po ako. Ako po ay legal source din po. Ako po ay isang certificate wildlife registration holder. So, ang FB page ko, Olen Mini Farm. Yan po ang FB page ko. Meron pa tayong Facebook account, yung Olen Aviary at iba pa. So, same name ng ating YouTube channel, Olen
aviary at iba pa. So kung magko-comment ako, mag-message kayo, pwede rin kayo mag-message doon, pwede rin po kayo mag-comment dito. Olen Aviary at iba pa. At meron din po akong personal account, Noel Eruma po. Yan po ang aking personal account. So ang location ko, Ligao, Albay, Region 5 province ng Bicol po. So kung meron kayong nais, sa susunod tatalakayin natin yung mga ibon na pwede nating mabigyan ng papel, merong mga certificate at pwede nating ipaship hanggang Metro Manila. So yun po ang tatalakayan natin sa sunod na ating pag-uusapan. At ganoon din po si Christopher Tibayan, shoutout po sa inyo. Sir, may papeles po ba yung binili nyo? Yes po, kahabi Christopher Tibayan. Lahat po ng ating na-avail na mga species ng mga ibon ay legal with papers po yan. Okay po, mahirap po mag-alaga sa panahon ngayon na wala tayong mga dokumentong pinanghawakan. So ako po ay isang certificate wildlife registration holder na po. So lahat ng mabibili ko ay with papers po yan, kahabi Christopher Tibayan. Maraming po salamat, kahabi Christopher Tibayan. Ganun din po ang katanungan ni Rodolfo Cruzada. Pangalawang tanong niya na po. Good day, ask ko lang, pag bumili ba ng ibon ay merong bayad ang deed of donation? Actually kahabi, ang deed of donation ay ito po ay wala pong bayad dahil ito ay dinodonate. Okay po, dinodonate ito ng kamag-anak ng breeder. Yung breeder nyo ay kamag-anak nyo po hanggang 3rd degree. Excuse me po. Family po. So yun po kahabi, ang deed of donation ay wala pong bayad. Bagkus ito ay dinodonate ng inyong kamag-anak na breeder. Dinodonate sa atin. So lahat ng expenses ay nasa breeder. Ngayon, kung gusto niyo tumulong sa expenses ay pwede naman po. Pero yung deed of donation po ay wala pong bayad. Ang mayroong bayad lang po yung official receipt at yung deed of sale. Last but not the least, shoutout po si Kahabi Aldred. Sir, legal po ba ang pag-aalaga niyan? Ask ko lang. Yes po, legal po ang pag-aalaga ng ibon basta meron po kayong dokumento na pangahawakan. Yan po ang tinatawag na legal tayo na mag-alaga basta merong kalakip na dokumento. Hindi natin masasabi na legal yung pag-alaga na wala naman tayong supporting documents na ipapakita pagdating ng mga inspection team or mga maritime police o yung mga kawani ng DNR. Pag nag-inspection po sa bahay natin, kailangan merong supporting documents na magpapatunay na legal yung ating pag-aalaga. So yun po ang ating masasabi na legal ang pag-aalaga basta merong documents. Hindi natin pwedeng sabihin na legal yung pag-aalaga natin kung wala naman tayong pinanghawakan na mga documents. Dahil pag merong mag-complain ay doon po tayo masisilip. So maraming po salamat mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan sa mga presyohan ng mga Indian ringneck na mga single color at sa mga katugunan natin sa mga katanungan ng ating mga kahabi. Shoutout po sa inyo mga kahabi, sa mga sumusuporta at sa mga subscriber at sa mga bagong viewers natin. At kung nagustuhan itong mga ganitong talakayan ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung meron tayong dokumentong pinangahawakan upang pag dumating ang mga inspection team, mga maritime police, ay meron tayong ipapakita na meron tayong pribileyo na mag-alaga ng mga ibon or mga species or mga endangered species. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.